Yo, welcome back sa number one male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. Wag to support podcast! Ayaw na mag-on na. Ayun, nag-on na. Ayun Ayan, na. nag-on na. Yan. Welcome kayo pare. Sa mga walang masculine role model sa paligid nila, supot-supot yung mga tropa, welcome kayo rito. Baka ka ba? Ginagamit mo ba yung bayag mo? Airpot ko yan, ha? Sabi mo kanina eh. Baitlog mo, ginagamit mo ba? Kagamitin mo yan. Iba rin yung ibig sabihin nun eh, no? Hindi siya for bembang, ano siya. Ginagamit mo ba yun? Nagiging lalaki ka ba? Yung responsibilidad, di ba? Hindi naman magaling mag-Tagalog yun masyado. Ogag din siya eh. Ba't siya nagme-metaphor sa bata, di ba? Ilang taon ba ako? Mismo. Yun nga eh. Ilang taon ba ako nun? Tanginang yan. Sobrang bata ako nun. May pellet gun pa nga akong hawak nun eh. Pero wala eh. Hindi rin nila alam yun eh. Pero tumatak. Hindi, tingin ko alam niya yun. Talaga. Kasi tumatak eh. Siguro parang... Alala mo na lang to pag matanda ka na. Oo, parang gano'n. Di ba may mga airport niya parang may ginawa sila na parang pagtanda mo na lang parang na-foresee, na nakita ba? May sense pala yung sinasabi na ito. Marami. Ganun. Hindi ako, yun, speaking of yan, yun. Tatay ko may pinatatak sa akin na panghabang buhay na talaga eh. Pinakamalupit, napaka-secret na lesson nun sa mga bata. Hindi ko sasabihin sa inyo yun. Kaya ganito ako kalupit. Yun yung inano sa akin ng tatay ko eh. Ito, tandaan mo to. Ayaw mo sikreto naman kasi. Gogo! Ano naman to si secret naman to? Hindi pwede sabihin Hindi yun, pwede pare. sabihin. Ba't ito binigkas dito? Para, ano Tingnan mo sila? pre, teka lang nabanggit mo. Tanginang yan. Nabanggit mo pre, yung pellet gun. Buri mo, meron na tayong baril talaga. Hindi naman tayo nagbarilan sa school, di ba? Oo. Biro mo, yun na, naggaganunan na nga lang tayo sa ano, pero Pero hindi mo nga madala yung pellet gun sa school eh. di ba? Bihira lang nga nakapagdala nun. Makulit Oo. talaga. Laruan pa nga yun eh. Bawal magdala sa school nun. Kung may nagdala man nun sa school nun, sobrang kulit talaga nung batang yun. But still, hindi pa rin siya naging ganito ka-gore, diba? Ka-shit na ano. Katulad ngayon. So, Madness, diba? talagang ang daming may mali. Tignan nyo na lang ito na para madali lang ma-point out anong mali sa mga bata. Ikumpara nyo yung meron noon na meron ngayon. Kung bakit naging ganun. Yun na yun. Kasi bari mo tangina, Armalite baril, nagbabarilan tayo tuwing hapon. Wala namang naging kriminal ako sa mga tropa ko. Wala. Naging okay naman lahat. Pag nagpapakilala ka sa mga kalaro mo, buo din pangalan mo nun. Oo nga, lagi ko sinasabi, ako si Josh on Point sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka o gusto mo na mag-amoy mabango, available mga perfumes natin na pampagaan ng mood mo at syempre nung makakaamoy sa'yo, yan, available sa mga shops natin yan. Picture ko pala yung nandito. Anong tawag sa post niya ganyan? Na ganyan? Hindi ko alam, basta pinormahan ko lang eh. Yan. May ganyan din ako na eh. Ha? May ganyan din akong posing nung college eh. Pag hoodie kasi. Oh. Ako naman, pasara ko nyari. Oo. Maporma kasi pag naka-hoodie, lalaroin mo yung ganun. Yeah. So yun, mga pare, kung lalaki ka nanonood na ito, mag-sports ka. 8 assets sa lahat ng social media platform. Yung merch ng Anti-Support, Yun oh. talagang nandito na. Oh, lalapit na. Talaga. So, ang page na magkakalat niyan, 3PM Gang. Tinawag lang natin siyang 3PM Gang. Okay. Para makalook forward pa sila na bukod dun sa Anti-Support, meron pang ibang malulupit na designs na lalabas at marirelease. Saan naabangan? Sa 3PM Sa Gang 3PM Gang Facebook page. Oh, dyan natin. At makikita nyo rin sa Viber ni 8 na ayaw kaming isali. Basta iaano yan sa Telegram, sa Discord na hindi Discord pala, Discord. na hindi sila Na pwedeng hindi kami sumali. sinali. Yan. Bigyan ng dangal ang mga katulong! Isintas mo yung sapatos ko! Uy! Pagluto ka? Pagluto mo ako! Utang ina. Galit na naman si Sobrang ano din. hardcore. So isa daw, General ng Soy Army, agrikultura yan, no? Yan ang pinaniniwala kong pagpapaangat dito. Paghihigpit sa mga Pilipino, agrikultura, tariman ng marijuana lahat ng... Hindi. Taniman ng mga gulay, lahat ng mga Marijuana. matabang lupain. Hindi, no? Halaman. Pwede yun, naniniwala ako for medical use. Yung mga may sakit talaga na yun lang ang lunas, di ba? Pero wag niyong i-chonky ng wala naman kayong trabaho, di ba?
Tangina, tas sa tambay lang kayo. Ano yan? Magtanim ng malunggay para may makuhaan ako pagka magluluto ng tinola. Oo. Hindi, kahit nga anong luto, pwede mo malunggayin no? Karamihan. Oo. Nung lumipat kasi kami dati sa bahay, Ngata niyo lumang pera. bahay ko. Meron kaming kapitbahay doon, tinola. So pwede ka lang kumuha. Kuha lang ako, te. Kuha lang yan. Ngayon, lumipat ako, walang malunggay Meron laging kapitbahay na may malunggay. No? Oo. Sa amin marami yan sa street namin. Madalas. Doon lang Dami din. doon sa Uy, pitas-pitas lang ako ng malunggay. Limited yan. Yung pinitas mo, ilang araw lang, meron na naman yun. Oo. Galing, no? Pero maganda daw malunggay sa katawan na marami daw health Oo, benefits. pre. Kaya nga ginawan pa ng pandesal yan. Yeah. Malunggay ba? Oo, sarap nun. Sarap ng malunggay pandesal, pre. Pero hindi naman Bakit yung... ganun? Hindi naman malunggay nagpapasarap. Hindi nga. Pero parang Pakit, mas masarap lang siya, pre. pakit lang yung malunggay dun eh. Para lang sabihin mo, ito healthy to. Hindi Ay, rin. oo. Pero hindi ako naniniwala doon, hindi rin. Pinasok pala nila yung market na kasi nga nag-health conscious nung pandemic. Oo. Tingin ko doon yung nagmalunggay pandesal eh. Pero ewan ko, mas na-appreciate ko siya, pre. Masarap ng pandesal. Mag-release kaya tayo malunggay chips, no? Malamang may gumawa na yan. Eh. Liliit. Malunggay chips ng anti-support. Ina mo, magkukit ako niyan pag ganyan yung gagawin, no? May sayo ka pang pa ganun. Okay, nang inang yan. Yan para sa akin, pre. Speaking of yung malunggay na yan. Healthy na pagkain talaga na may sarap. Yung tinola talaga, pre. Tinola. Kasi chicken protein. Tapos lagyan mo pa ng ganon. Sayote. Oo, Pare ako. sarap eh. May luya pa, healthy rin yun. Ako rin, paborito ko rin yung tinola. Ito yung parte na hindi kayo nagkaparehas ng tatay ko. Siya, walang dating sa kanyang tinola. Oh, Hinahayaan niyang mapanis yan. sarap ng tinola. Wala, ako inuubos ko yun, pre. Kunwari, kainin ko ngayon. Okay, busog na ako. Kung mamayang gabi ayaw ko siyang kainin, okay, rep ko lang yan. Diyan ka lang. Tapos sa akin, nabukasan, kakainin ko kasi paborito ko yun. Oh, sarap yun. Ay, may bago na uuso ngayon sa TikTok. Meal prep. Hindi nyo ba natatry yan? Baka mas makatipid kayo o Oo. iwas katamarin sa luto, di ba? Tatamarin, hindi ka tatamarin. Ang ginagawa nila parang for 5 days yata. Isang lutuan, isang araw. Totoo. Tapos parang 3 dishes, lulutuin sa isang buong maghapon. I-tupperware nila yon for 5 days sa ref. Ganon ginagawa ngayon ng Tapos mga microwave na lang. microwave na. Ganon ginagawa ngayon ng mga nanay. And sinasabi nila, unhealthy daw yun, pero alam ko sa Japan, gano'n naman ang practices dati pa eh. Alam mo, pwede namang tama sila, pero timbangin mo yung lifestyle ng mga Pilipino, generally speaking, lumalabas mas healthy pa rin yun. Oo. 'Di ba? Kasi hindi ka na nga mag-fast food, di ba? Hindi na. Home cooked. 'Di ba? Ito mga fast food, malay nyo ba kung ano yung... Hindi, number one, fast food, hindi naman talaga healthy yun. 'Di ba? Pang cheat day nga mga fast food eh. Sunod, kung basta dahil lutong labas nga yan, alam mo yun, hindi mo nakita kung ano mga nilagay dyan eh. Tama. 'Di ba? Kaya, pag tinimbang mo, yung mga consideration na yun, mas healthy pa rin yung ganun. Yung meal prep. Meal prep. Oh. Yun ang nauuso ngayon at mas nakakatipid sila eh. Parang 3K daw is parang good for 1 week na yata ng isang family na may 3 ulo. Oh. Putang daming tupperware sa loob ng ano mo nun. Oo. Oh, sa rep mo. Kuha-kuha na lang. Kasi wala ka namang ilalagay na ano sa rep mo eh. Kasi nga niluto mo eh. Oo. Gets mo? Parang Bagay. wala kang ilalagay na frozen chicken kasi nga nakaluto na. Maluwag naman na. Maluwag na. Naalala ko, kung gagawin ko yan, ang gagawin ko, mga naka-wrap, pita. Kasi ang sarap nung yung wrap, ang sarap nung wrap. Puro mga tinapay niya. Oo, yung gano'n, yung wrap nga sa... Parang taco, pero hindi siya... Donor. Hindi hard taco, Hindi parang hard. soft taco. Sa shawarma yung ginagamit yung shawarma. Oh, ang sarap nun, pre. Yun. Kaya nga paborito ko yung quesadilla eh. Ayaw nyo kasi kainin. Sarap kaya. Sarap yun. Chicken quesadilla. Sarap. Kaya ako naalala yan kasi... Burrito, pre. Gagawin mong burrito. Oo, yan. Burrito. Paborito kong orderin yun sa sa Taco Bell eh. Army Navy, ayaw mo. Oh, yun. May burrito rin sila eh. Ewan ko ba't yung... Kasong mahal sa Army Navy, pre. Mahal. Ganun dun. Tangin ng Army Navy yan. Masarap luto ninyo pero parang overpriced. Dati hindi naman yata ganun. Parang nag-OP na ngayon. Alam mo ba yung fried chicken meal lang nila? Dalawang fried chicken, isang rice, parang 400. Inang shit. Mahal pa rin, mahal. Ang mahal. Speaking of Greenwich yan, ka na lang. speaking of Army Navy, i-shoutout ko si Bugoy na Kuy ah. Kasi nag-Army Navy kami ni Jao. Sabi, ano ba kakainin natin dito?
Tapos naalala ko, sabi ni ko, yung masarap daw dito, yung steak, yung hotdog Yung sandwich. Hungarian. Hungarian. Tapos, pero hindi Hungarian, steak yung nakalagay sa loob eh. Mhm. Sabi, yan daw yung masarap dito eh. Sige, yan, orderin natin. Sige, yan, agree. Pagkain na sarap po. Mm. So, shoutout ko si Koy Koy. Effective yung sinabi mo. Nasarapan si Jao. Parehas kami sarapan, parehas kami nag-enjoy. In-order niya pareho. Kaya, totoo talaga. Dati ang lagi ko in-order doon yung burrito. Kaso, ina nauumay talaga ako sa gitna. Hindi ko alam bakit. Kahit ako naumay ako sa burrito, din ba? pre. Kahit ako, Malasa ayun kasi siya, pre. pag may Alam mo yun. burrito, lagi kong nararamdaman, uy, gusto ko yan, gusto ko umorder. Pero lagi ako nahihirapang ubusin. Ako din, hindi ko natatapos. Kalahati lang. Parang, di ko alam ba kung malaki ba talaga siya o yung lasa talaga. Lasa nun, nagigets ko yun eh. May ganyan din ako eh. Ang sarap niya pag first 3 bites eh. Tapos parang nauumay na ako. Oo, parang kakasuka na siya. Oo. Mm. So, kahit gutom na gutom ako that time, kinakain ko siya, enjoy na enjoy ako. Pero nung mga kalahati na ako, parang, Yung alat niya, sa tingin ko yung alat eh. alat o yung gulay? Hindi, ako yung alat. Nauumay ako sa alat. Kaya pagka ganyan, ayoko man mag-drinks habang kumakain. Dinidrinksan ko na para mawala yung umay ko. Pati yung sauce niya, dagdag umay din ng Oo, puta. alat. Oo. Puro alat. Parang mayo ba yun na ano? Parang may sauce na ano eh. Basta dagdag ano rin siya eh. Mustard ba yun? Basta dagdag ano rin siya. Dagdag umay din. Oo, umay talaga. Tapos isipin mo magma-mustard ka pa. Ay, umay. Ang inang umay. Kaya ako dahil dyan, kahit pag nakikita ko, gusto ko. Pero dahil alam ko hindi ko mauubos, hindi ko na ino-order yan. May ex kasi ako na yan lagi niyang gustong kainan, yung Army Navy. Yun. So kapag pumupunta sa akin yung dito sa Paranaque dati, Army Navy talaga kaagad. Tara, labas tayo. Saan tayo punta? Matik na. Putang ina, Army Navy. Burrito. May ano rin eh, naging pabor din sa yung ganyang impression na mahal sa Army Navy. Kumakain yung mga tao nyo kasi gusto lang naman nila, cool sila eh. Mm. Yun naman talaga dahilan doon. Hindi ako, yung burrito, yung reason ko doon. Ikaw may reason ka. Sila yung nagtitinda ng matinu-tinong burrito kahit pa paano eh. Yung accessible, no? Kasi ang hirap kasi makahanap din minsan yan eh. Tsaka ang gusto ko sa Army Navy kasi pre, bukod sa malapit nga dito at hindi siya matao kasi ang mahal. Mm, Yun. hindi na matao. Yun ang kagandahan doon ng tinaasan nila yung presyo nila. Hindi gaya sa na-afford. Ang gulo eh. Tanga na paglabas ko nga nung McDo, puta may naghahabulan ng pamalo eh. Oo, McDo dyan. Pero nakakatuwa. Di ba sinend ko yun sa inyo? Ang nakakatuwa doon, 5 minutes lang, andun yung responde agad. Oy, puta, ganun sila. Pulasan sila. Natawa ko yung clip mo dati, may kausap ko eh. Yung matanda ko kung ano binubulong mo dyan. Sabi niya, dahil na rocker yan. Oo, gago. Mga tropa yun dyan sa parking. Rocker nagbabatoy. Nagbabato. Hindi, binigyan ko siya ng 1,000 pangkain. Tapos, Laki nun ah. hindi, tropa kasi kami. Di ba 1,000. pumaldo nga ako, gumanda nga ang numbers ko. So, dami ako binigyan ng blessings, pare. Mm. So, nakita ko siya, tapos ang good vibe niya, parang, kumusta ka na? Ginanon niya ako. Pare, ito, okay lang ako. Gano'n ako sa kanya. Tapos, kumain ka na ba? Sabi ko, di pa nga eh, ito ganyan. Pero, mamaya-maya, kakain ako. Sabi niya, kakain ako. Diskarte lang muna ako. Sabi ko, ito sige yung, pang ilang araw mo, tipirin mo na lang ha. Sabi ko sa kanya. Gulat yun. Uy, sabi niya gano'n, ang laki na ito ah. Ganun talaga reaction niya. Uy, sa katutok yung camera ko sa mukha niya. Ang laki na ito ah. Pwede bang sa ating dalawa na lang to? Sabi niya. Huwag ko sasabihin sa kasama ko. Sino ba kasama mo? Ayun oh, sa gilid. Kamingay. Gumagano siya sa akin. Bakit? Ba't huwag sabihin? Rocker yan. Pag nakita niyang may pera ako, di ako tatantanan yan. Kukulitin ako niyan. Mayayaya na naman ako. Sabi niya. Pucha. Kumusta? Nakita mo pa siya ulit ngayon? Ando pa rin sila. Dalawa pa rin silang ano dun eh. Kasi, Matino yun. Matalino matino. yun. Oo. Parang cruise ship siya dati. Tapos matagal din siyang palaboy-laboy sa isla. And then yung kasama niyang rocker, parang Englishero yun, solid tol. Pagka nakatambay ka, baka nadaanan natin ng gabi. Oo. Kaya niya mag-English ng tuloy-tuloy, pre, fluent. Kasi Talaga. tumira yata siya, parang Toronto ata, gano'n. Tangina nung una, akala ko katarantaduhan. Kasi nga, tangina, dungis nila, nagpa-parking sila. Tangina, akala ko katarantaduhan. Yan, ginanon sa akin ni Pepe Smith. Yung tawag namin sa kanya. Yan, tumira sa ibang bansa yan. Sabi, tanginang kalokohan. Tapos pinalapit niya,
Parang English talaga, tuloy-tuloy. Kaya nga lang, ang sabog niya na magkwento. Kasi nga, wasak na rin yung utak niya, diba? Pero tuloy-tuloy siya mag-English talaga. Tapos, hindi sila pikunin, yun ang gusto ko sa kanila. Kaya tumatambay ako doon minsan pagkatas kumain, ganun. Ako para sa akin yung mga taong ganyan, ginusto rin talaga nila na ganyan na lang yung buhay nila. Gusto yun, pre. Oo naman. Pagod na eh. Tapos na. Para sa akin parang okay na yung adventure na yun. Tama na yun. Oo naman. Oo, no? Pero sila yung tunay na malaya. Oo, ang laki ng bahay nila eh. Walang tax, walang utang, walang kahit anong nagpipigil sa kanilang tumira kahit saan Wala. saan. Eh. Wala. Tapos kung gusto nila mag-drugs anytime, magda-drugs sila kung gusto nila. Tapos mantitrip lang sila ng mga dumadaan doon na pagbiro-biroan sila. Hindi sila nananakit. Hindi sila hostile o ano. Ang trip lang nila, makipagdaldalan talaga. Kung di ka aalis, tangin, hindi makawalan ng kwento. Para rin Kaya silang... natanong ko lang din yan. Natanong ko kung bakit, kung buhay pa ba yan ngayon. Kasi madalas ganun eh. No? Pagka binigyan mo ng pera yung random na, kunyari, yung mga pulubi dyan or random na tao, binigyan mo ng malaking pera, parang ano rin sila eh. Parang animal na nakawala sa kulungan. Eh. Todo gastos o kaya bibili ng kung ano-ano. Tapos biglang bukas, tigok na. kasi napaaway, gustong nakawan, ganun. Pero magtataka kayo yung parking boy na yun na lagi kong nakakakwentuhan. Is parang 67 na yata siya ngayon, 68. Tangina, no? Tapos wala pang sakit. Pero ang payat din kasi niya. Yun ang maganda sa katawan niya. Ang payat niya eh. Hindi sila matataba doon. And lagi pang puyat yung trabaho nila. Pero tangina yung ganong edad, naabot mo sa ganyang pabanjing-banjing nga pa droga-droga ka. Parang, tangina good. Kasi napaka-good vibes niya. Yung napansin ko sa kanya, hindi sila nagagalit, pre. Ang good vibes lang nila. Oo. Tignan mo yan, walang mga sakit, di ba? Sa kalsada nakatira. Tapos, may isang artista na alam nating mayaman din siya. Hindi ko na rin i-drop name. Tangin, wala na naman drop name. O sige, drop din na nga Sige. natin. Nasa balita naman si Chris Aquino. O, Di ba ang yan. yaman niya, pre? Ah. Pero tas nagkasakit siya ngayon na parang... Lupus. Oo, yung... Ano ba yung klaseng sakit yun? Parang... Ano ka? Immune system. Oo, yung immune system mo. Sirain. Sira na. Di ba? Every mo, all through her life, ang ganda ng buhay niya. Siguro nasa aircon siya lagi. Pero Buhay yun nga, elitista. parang downside nga yun eh. Kasi dahil yung immune system mo, ito lang naman, theory ko lang ha, hindi ko sinasabing truth to ha. Pag hindi talaga gumana ang immune system mo, simula pagkabata, downside din yun eh. Kasi hindi siya na-exercise, hindi siya lumalakas, hindi siya umihina. Alam mo parang hindi naman yan mali eh. Totoo yan. Kaya nga sinasuggest ng mga doktor, ito talaga science, na maglaruin nyo yung mga bata, pagbungkalin ninyo ng lupa, may immune system na nadadagdag pala sa ganun, pre. Yung maglaro siya sa lupa. Kasi inisip natin dirty, di ba? Baka bulatihin or what. Kailangan pala talaga ng tao yun. Ng tao yun. So, yung ginagawa nating nature trip, nagtatapak tayo sa ganun, sa ganyan, mihiga tayo sa batuan, sa tubig na galing bundok, pampalakas din ang immune system yun. Malaking dagdag talaga yun. Kaya hindi rin okay talaga yung lifestyle na puro aircon ka lang. Aircon, sarap. Hindi. Kaya tignan mo yung mga yun. Ano yun eh. Evidence yun. Buhay, puta. Bakit walang sakit yan? Tangina habang araw-araw lumalanghap ng pollution. Nakaiga sa dumi. Puyat. Puyat. Soft drinks pa ng soft drinks yung gagong yon. Siguro isang bagay talaga kasi good vibe talaga siya, pre. Wala siya ni-stress eh. Si Chris kasi, di ba, maraming business, niloko pa siya sa business. Yung na-stress talaga siya. Total, pinag-uusapan naman natin tong mga ganitong shit. Yung mga ginagawa ng mga tao, pre. Gusto kong tanongin, ano sa tingin ninyo, pare, yung hobbies or mga gawain ng tao, hobbies na lang, ang merong kwenta at walang kwenta? Doon muna tayo sa walang kwenta. Ano sa tingin yung isa sa mga hobbies na, sa social media, nakikita nyo social media ginagawa ng mga tao ngayon na sa tingin ninyo, walang kwenta. Walang mali dito, pre. Basta sa tingin mo. Panindigan mo na walang kwenta yun. Mga nagti-TikTok, walang kwenta. Tayo. Hindi tayo nagti-TikTok eh. Hindi, specify ko yung sinasabi niya. Yung, sige. Yan. Nag-uubaderang nagti-TikTok na babae and then wala namang yellow basket at hindi naman nakakabenta. Walang kwenta, no? Oo, walang kwenta.
Di ko nga gets ba't kayo nag-uubad ng walang bayad eh. Totoo lang, hindi nagpa-process sa utak ko. Tama, totoo. Mag-uubad ka na lang din, magti-TikTok ka na lang din ng pagiling-giling na sayaw, sa YouTube mo na ilagay, o kaya sa Facebook. Di ba? O kaya make sure na talagang kikita kay OnlyFans mo na. Ganon din naman eh. Yeah. Sa OnlyFans, yan din naman ang pinanonood, pre. Mga nakabra, nakapanty. Eh di mag-OnlyFans ka na. Ganun din, sumasayaw-sayaw na lang din. Di ba? Kinita pa nila. Kaya nga nakakapagtaka nga nagti-TikTok sila, minsan walang bra. Di ba? Tangina, i-convert mo na yan. Pokpok ka na rin naman sa paningin nila eh. Kapag may ano pa yun, may konting patwitams pa, para hindi nila isipin na malaswa ako. Hindi ako gagawa ng OnlyFans kasi gusto ko matino ang image ko. Puta na, hindi, wala nang nag-iisip ng ganun. Sagad-sagarin mo na kumita ka, na sayang din effort mo. Kaya nga tol, di ako nakikipagtalo sa babaeng hubadera, tas ipipilit sa akin na wag manghusga at hindi ako nakikipagtalo, nade-drain ako dun, boy. Pero yun, Gin na Gin mag-explain lagi eh. Na wag daw husgahan. Ang dami, no? Ang dami niyang katangaang ginagawa. Unang-una, yung katawan mo, precious nga yan. So, kung hindi, ang isang mindset ng babae, dahil precious tong katawan ko, alam nila yan, iaalay ko to sa magiging partner ko, di ba? Kaya nga, usually, malaki ang demand sa market ng virgin, di ba? So, Correct. Sa dating market. So, virgin ka, marami magkakandara pa sa'yo. Tapos, ikaw naman, alam mo na nga precious yung katawan mo, ginigiling mo pa ng libre na parang tinitira ka dyan. Libre? Pinag-aagawan nga yung ganyan. Di nag-iisip eh. Kumbaga parang ang dami nga niyang it says a lot nga about you na tatanga-tanga ka talaga. Totoo. Naisip ko, kasi nakikita ko talaga yung mga bata na yan yun nga, TikTok. Ginagawa nila yon dahil kahit meron lang isang mag-comment dyan na, ay, ang cute. Yun hinabol nila, validated na sila dun eh. Di ba? Yun yung paisa-isa pa lang Totoo to maraming bata na kahit para sa isang like, sa isang comment lang, may magsabi na, yung cute, ganun. Hinahabol na nila yun Kaya makakita kayo ng mga nagti-TikTok na ganyan na wala namang following, wala namang kwenta yung yung mga content niya. Naghahabol siya ng validation eh. So imagine na lang sa mga influencer na ang dami ng validation na nakukuha, di ba? Kasi ang nangyayari doon, naging dependent ka dun sa validation, ang daming comment, ang daming likes, ang daming attention. Alam mo yung totoong nangyayari yung halimbawa sa bata na small scale. Ako matanda, kasi nakakita na ako ng ganun eh. TikTok. Nandun siya sa horizon na, kasi naghahabol ako ng validation eh. So sa kanya, tama yun. Masarap sa feeling at tama yun. Pero ako, na totoong ka-interaction niya, naiinis ako at nabubullshitan ako sa kanya. Diba? So gumagawa siya ng mundo na talagang malayo eh. Diba? Alam mo, natatawa tuloy ako eh. Yung wala sa reality na. Wala sa reality. Yung may ganyan din, pre, babae, na topic na rin natin siya eh. Alam naman nating thirst trapper siya, di ba? Sayaw siya ng sayaw ng nakatupis, talagang yung suso niya, yung puwet niya, pinapakita niya. Nung na-injury ata siya, nagpaalam pa siya, pre, naggumawa siya ng video na, pasensya na, hindi mo na ako makakapagsayaw-sayaw. Gago, tawang-tawa ako, pre, sabi ko, tangina, what the fuck? Parang, yung maganda ba yan? Oo, yung maganda. Maganda naman siya. Yun ang bibigay ko sa kanya. But, yun na yun. Yun lang, maganda siya. Pero, Na para bang ang laki ng ambag nung Nagsorry paghubad siya, niya, pre. putang inang. na-injury ako, so pasensya na, hindi mo na ako Hindi ko muna mapapatigas yung mga titi nyo. Pre, nakita ko doon sa video, naghahanap pa siya ng better word na ikuhugutin sana para ma-justify niya kung ano yung ginagawa niya. Kaya sabi na lang niya, sorry, hindi mo na ako magsasayaw-sayaw. Ganun. Struggle, boy. Sabi siya, naghanap siya ng word eh. Hindi mo na makapagpatigas ng edits nyo. Ano man yun eh. Yun nga, isa yun eh. Parang, yung double down yung sa sinasabi mo na, wala na sila sa reality, pre. Oo, basta, Parang, hindi mo na alam yung ginagawa mo. ordinaryong mamamayang Pilipino ka na nagko-content ka, hanggang to sa mga influencer na ang dami ng validation na nakukuha.
prone tayo sa sa bubble na gagawin natin. Yung masyado na nakarely sa nakarely na sa numbers ng following niya, nakarely na sa validation na nakukuha. Tingnan mo sa totoong buhay, nakakabwisit ng kasama. Totoo. Di ba? Walang kwentang tao, di ba? Yan, maging kayo sa ganyan. Actually, kahit lalaki naman, tol, basta ang hobby niya is mahingi yung validation ng madla. Para sa akin, nakakaurat At walang kwenta. Kung hindi ka nakatingin monetarily, it doesn't make any sense for me. Kasi ang goal nga dyan is pumera, maging masaya. 'Di ba? Ano mapapala mo sa validation ng mga taong wala rin naman may mga problema rin yun. Eventually, after puriin yung ginawa mo, nag-like sila, nag-comment sila sa'yo, babalik na sila sa dating shit nila. Unlike na monetarily mo sila, paano may natitake home ka sa future mo at sa family mo, 'di ba? Sa mga kaya hindi ko nagigets ba't nagiging hobby nila yan, yung magkaroon ng paghihingi ng validation ng tao. Tangin, pero ganun talaga siguro ang babae, tol. At sobrang lame mo kung lalaki kang ganun, no? Tapos hindi mo pa napepera. Yeah. Hindi, pre, meron nako. talagang lalaking gumagawa yan. Kaya ganun ko siya binanggit kasi kahit sila lalaki, nakikita ko yan. Legit. Matanda na, 40s, mid-40s. Oh. Legit. Merong iba dyan, pagkatapos mang scam ng tao, mang scam. So, lumilo ng matagal, di ba? So, di mo siya nakita. Tapos babalik, kukuha ng validation sa Kasi kaya ako nasasabi na kumukuha ng validation. Kasi may appeal to emotion yung mga caption eh. Oh. Kaya sa itong ina nito. Pagkatapos mo mang scam nga, ganyan ka. Oh. Ano pa ang hobbies na Walang kwenta. Walang kwenta. Ako, binge watching, ano ibig sabihin ng binge? nakaupo ka lang doon, magdamag. Noontime show. Mga noontime show, pre. Yan, ay, consistent tayo dyan talaga. Mga talk show na walang kakwenta-kwenta. Maintindihan ko pa kung talk show podcast na I'm saying at binge watching kasi talagang nakatuto ka lang doon. Pero kung gagawin mo siyang for entertainment habang may ginagawa ka, I don't think hindi siya walang kwenta. Kasi nandun tayo sa purpose eh. Yung ano bang purpose, bakit mo ginagawa yan? Hindi, gusto ko ma-entertain habang may ginagawa ko. Alright. Pwede. Pero yung nakafocus ka lang doon, yun lang talagang ginagawa mo, putang ina, walang kwenta. Walang kwenta yun. Kumbaga, anong purpose? Gusto ko ma-entertain. Entertain? Nakaupo ka lang dyan, yung utak mo blanco, wala kang ginagawa kahit ano. Kung papanoorin mo yung noontime show na to habang nag-exercise, okay. Good. I get it. Habang nag-work. Pero yung nakaupo ka doon, talagang 100% mong ina-absorb yung walang kakwenta-kwentang sinasabi din ng mga host na yun. Walang kwenta yun. Walang purpose. Anong purpose? Doon tayo po babaksak eh. Anong purpose mo? Unless, anti-support podcast ang pinapanood. Oo naman. Magkaka-purpose sila talaga. Oo naman. Kasi napansin ko sa mga batang ganyan, kaya nagiging hobby nila yon. Ang nagiging purpose na nila doon, ino-observe nila yung yung mga gesture ng mga idol nila eh. So, balak nilang gayahin yun. Minsan nga naging ganyan, no? Oo, pero... Ako din eh. Pero ang hindi ko makalimutan nito sa ibang tao, si Eminem ang naging idol niya. Oh. High school kami nito, tama ba? High school. So, nagtatagayan. Nagka-drama yung mesa. Hindi may nagtalo, may nag-walk out. Tapos, alimbawa, ako to, yung idol ko si... Ikaw yung may idol kay Eminem. Ako yung may idol kay Eminem. Grabe, no, nagkagulo. Kagulo na sila, talo-talo. Kaya ako kanina, binaba ko na lang yung hood ko. Tapos nagsimpleng Eminem na lang ako dito eh. Wala! Ganun ba? Putang inang cringe yan. Cringe, di ba? Ang cringe, di ba? Ginulpi kaya kita dito sa inuman na to. Tangina ka. Paluin kita ng red door sa ulo. Eminem ang po. Wala, totoong kwento yun. Kaya hindi ko nakakalimutan hanggang ngayon. Kasi na-cringe din kami. Paluin kita ng bote till you collapse. Kanta rin ni Eminem. Ay, collapse. Oo. Puta, anong naging reaction mo? Hindi cringe. Tangin na mo sa atin yung magtitinginan tayo nun. If you Pre, narinig mo? Pre. If you only have Eminem daw. one shot
One opportunity. Jigo mo nun. Nung umalis na nga yung isa, nagkwento yung isa. Hindi siya na-cringe, parang na bad trip siya. Ano sabi? Bakit sasabihin mo pang simpleng Eminem? Anong sense nun? Parang ganyan. Pakul ka? Oo, yun na nga mismo, pakul. Ito, Josh, nagsimpleng Eminem ka rin ba dyan? Ikaw ata tinitira na ito eh. Kagod. Sasabihin mo pa? Di ko nga naging idol sa Eminem eh. Oo, hindi ko naging idol sa Eminem. Ngayon nasasabihin mo pa simpleng Eminem. Alam mo yung siguro alam niya na never siya mako-compliment. Wala nagsabi sa kanya. Alam mo parang si Eminem yung aurahan mo. Kaya pinilit na lang niya. Kaya pinilit niya na lang. Siya na Nagkulay din nagsabi. ba siya ng buhok? Nagkulay. Oo, may kulay. May kulay. Dapat ganyan Blonde rin. Oo. Kaya pala, pre. Dapat ganyan din ang buhok niya, katulad sa inyo. Oo. Naging ganyang buhok na Eminem eh. Oo, yung Slim Shady. Slim Shady. Tangina, hindi ko makalimutan. Alam niyang walang magsasabi sa kaya siya na lang. Ako na nga magsasabi, wala naman nakakapansin eh. Ina mo, hindi naman kami nag-expect ng kikilos ka eh. Ba't ka nagsasabi dyan ng para bang babanat ka? So, ganun kakulit ang mga bata ay sa paghanap ng identity nila eh. di ba? Pero nakaganon talaga siya nung during nag-argument. Talaga nakaganon lang siya nun. Sa totoo lang, di namin napansin kasi kami nagkakagulo na eh. Oo, nagkakagulo na eh. At tignan mo, wala pala siyang bilang. Kaya walang bilang eh. I mean, hindi kasi uso pa ang ang social media nun eh. Meron na, pero hindi pa talaga ganun ka Siguro kung alam niya na pwede naman siya mag-picture at magmumukhang Eminem. Hindi niya na kailangan Hindi sabihin. na kailangan. Kaya tingin si Golden nga, Retriever. Kaya niya nabansagan yung sarili yung Golden Retriever. Andiyan lang Yeah. siya sa pace na yan eh, na Oo. para mo naghahanap po siya na identity niya. Oh. Binanggit kasi sa kanya eh. Para kang golden retriever. Wala. Ginadapt niya na kasi empty slate pa siya eh. Parang ganun siya eh. Alam mo, gusto ko lang sa batang yon yung authenticity niya and transparency niya nandun. Eh. Oo. So, tingin ko malaki talaga may improve nun over the time. Yung ganong klaseng ka-open na tao. Mm. Kasi tignan mo naman yung in-improve niya within 1 year. Kita mo naman sa kanya yung pagbabago, di ba? Tsaka yung yung ginagalawan niya ng space ngayon. Tingnan mo, nakausap niya tayo. Ako, ganong edad ko, wala. Tropa-tropa lang. Mga malalapit na edad lang nakakausap ko. So, nabigyan din siya ng opportunity, di ba? Oh, saka the fact na pinunta siya sa atin ng universe, it says a lot pa rin yun. Totoo. Sa ginagawa niyang tripping sa buhay ngayon. Kasi malamang pumulot tayo dyan ng same age ni Golden. Basta ka nalang pumulot dyan. Sabi mo, tangina, walang kwenta kausap to ah. Oo, hindi kasing niya, lawak niya. Oo. Pang-unawa niya. Mm. Ang sarap kasi makakita ng ganun ka-open na tao. Nakikita ko na malaki talaga magbabago sa buhay nito. Basta open ka sa mundong ito. Ay, may iba lang ako. Speaking of pagiging open sa mundong to, napag-usapan dati, sinabi mo na tama lang talaga ang buhay. Sabi mo? Sakto lang para sa'yo yung haba ng buhay. Ako, eventually, nare-realize ko, since nagkakaroon tayo ng iba't ibang trip, sa akin bitin eh. Kasi kung ang mundo pa lang napasok ninyo, isayaw, ako music, may bawat community yun, di ba? Iba rin community ng bike, iba rin community ng running, iba rin community ng chess, swimming. Alam mo, hindi pa natin na-explore yung mga bagay na yun. Natingin ko kulang nga ang buhay para i-explore yung mga mundo. May mundo na nga ng Beyblade ngayon, pre. Tangina, talagang gano'n na sila eh. Yung iba pa nakaganon pa. Go, shoot! Talagang gano'n sila, pre. Pero ito ang reason ko dyan. Sana hindi ako mali Pero kasi may mga ebidensya naman ako nakita eh. Kasi wala ako sa mindset na pag nag-60s ako, ang hirap na gumalaw. Kaya sa akin, kailangan yung physical activities maintain talaga para kahit abuti ko yan 60, 70, makakagalaw pa rin ako na parang bata. Functionable ka pa rin. Functionable pa rin. So kaya ako siya nasasabing sakto kasi sa totoo lang, ginugol ko talaga na kahit gano'n na yung edad ko, yung mga bagay na gusto kong susubukan ko pa rin. Ngayon, dati kasi, kaya ako naiiksian, ito yung sa akin, reason ko. Kasi nga, hindi mo kinakount yung year, yung mga ganong age eh. 50s, kumbaga, ang nasa utak ko kasi, 50s wala na eh. Talagang upo na lang ako, duyan-duyan. Kaya siya maiksi. Pero kung isipin mo nga, na dahil malakas ka pa hanggang dun sa mga panahon na yun, sakto. Kaya ako ganun pa rin, posisyon ko, sakto talaga. Kailangan lang talaga manatiling maging malakas hanggang dun sa age na yun. Which is, may mga nakita na ako mga taong ganun.
70s, hindi pa rin mukhang matanda. Yung muscle niya, nandyan pa rin. Tumatakbo pa rin. Mga uphill na running. Alam mo Ganun. ba sabi nila sa studies, Mm. muscle daw ang magpapa-longevity ng katawan mo. Agree ako dyan. Napanood nyo rin ba yun? Oo, napanood ko rin yan. Mhm. Sabi ng mga doktor. So, the more na bata pa lang daw tayo, importante mag-store na tayo ng muscle natin kasi nauubos na yun over the time. Mhm. Hindi ka na makapag-generate ng muscle masyado pag edad mo. So, maganda mag-store ka na ng muscle, diba? Teka lang, may naalala ulit ako. Parang battery siya eh. Oo. Nasa sinabi mo yun, naalala ko. Si Lester Legacy, napanood ko siya sa Facebook. Ewan ko, kilala niyo yun. Ang haliw mag-calisthenics yun, mag-pull-ups yun. Natawa ako, lumabas siya sa feed ko kanina eh. Kinaya sabi niya, this is lats, lats. Kasi malaki yung lats niya. Tawa ako, nakikisabay. This is lats. Ngayon, kaya ko siya Hindi naman naalala. pang gym joke yan ah. Ay, ano, Oo. Kaya ko siya nasingit dito. Kasi ako pre, yun na talagang motivation ko, favorite muscle part ko, lats. Bukod sa napopormahan ako pag napapump ko yung lats ko, talagang conviction ko talaga, ito ang dahilan kung bakit magiging malakas ako hanggang 70. Bawat pull-up yun talaga nasa utak ko. Ito ang rason kung bakit magiging malakas ako hanggang 70. Lats talaga, major muscle part siya. So, papakainin ko siya ng pull-ups para hanggang 70. Makapag ano pa rin ako, makapag-ballin pa core rin. daw talaga. Core and itong pang squat. Yan! Kasi yung pang squat, pag hindi mo na nagagawa yan ng 30 to 40, sobrang delikado ka lalo sa 60. Yan sabi nila. Legs kasi legs ang madalas humihina pag matanda eh. Kasi yan ang bumubuhat sa'yo eh. Oo. Overuse din siya eh. Kaya nakabilib yung mga 80-90 sa Japan na nagwo-work pa. Mm. Kaso sariling business na lang nila yun. Tapos sila lang din yung tao. Ganun ang uso dun sa Japan eh. Dahil may mga ramenan, may sushihan. Mag-asawa sila yung nag-work parehas. I think kaya siguro nagiging matagal yon buhay nila kasi may passion sila eh. May Yun. ginagawa pa eh. Ongoing Purpose yung pa rin. dalawa. Purpose eh. Purpose. Paggising mo, di ba? Kasi lolo ko namatay. Simula nung nawala yung purpose niya eh. Hindi na siya LTO, hindi na siya nag-LTO, hindi na rin siya pinapayagang magsabong. Hindi na siya pinapalis ng bahay, parang nakatambay na lang siya doon. Doon na siya natatad ng sakit. Kasi ano pang gagawin ko dito? Mm. Ano pang games dito, di ba? Kaya nga hindi ako agree doon sa kasabihan na, katulad yan, pag-uusapan natin yung hobbies, no? Na madalas sabihin to ng mga Gen Z, Mm. na huwag ka na makisali, matanda ka na eh. Matanda ka na. Katulad nung last time, di ba, may nag-comment doon na pumunta ako doon sa matcha event. Kasi yung pinsan ko, sinamahan ko, nag-content ako, sabi ko, sarap ng matcha rito, pre. Ang dami ring chikas. May nag-comment. Sabi niya, tanda mo na, pumupunta ka pa sa ganyan. Ako hindi ako agree doon. Kasi nga, hindi na, wala sa age yung paghahanap ng purpose. So, mamaya gusto ko pala, yung purpose ko pala sa matcha. Di ba? Hindi ko malalaman yung hindi ako pupunta. Hindi, boy, tama ka. Double down ko lang sinabi mo. Oo. Wala talaga sa edad. Wala talaga. Kung mag-bomb car nga tayo ngayon, magagawa nyo. Oo. May magagawa ba kayo sa kung gustong trip namin yun? Ang cool mo nga nun eh. Mismo. Kumbaga, diba na kahit sa bata pang playground pa yun kung yun ang trip mo ngayon eh. Oo, kaya wala siya sa age. Kaya nga, kung kailan nga mas matanda ka, kung susundin ko yung tip mo na matanda ka na, magpahinga ka na, lalo ko mamamatay ng maaga dun. Hindi ako gagalaw kung kailan hindi na nga, nahihirapan na dumalo yung dugo ko sa mga veins ko, lalo ka pang hindi gagalaw, lalo ka matitipigok talaga. Totoo. Kaya dapat, mas matanda ka, kailangan mas maghanap ka pa ng purpose. Hindi natatapos talaga ang buhay sa age, pre. Matatapos ang buhay pag nakahiga ka na dun sa kahoy na lalagyanan. Totoo. Diba? Saka tol, mas lalong unhappy ka kung lagi ka nagpaparestrict ng ganyang kasabihan. Ako ang isa magiging kontra sa inyong dalawa niyan pagka ganyan mindset na halimbawa na, tol, matanda na tayo pa. Hindi, fuck that. Ganyan ako nung una ko kayo nakilala eh. May mindset ako na ganyan, tol. Pwede pa ba tayo dun sa edad nyo? Unti-unti nyo ako nabago na, nga no. Ba't pa ako nagre-restrict sa edad natin? Pumunta tayo, tara. Eto, aminin ko, nung mga bago-bago, ganyan talaga ang tingin ko. Parang, mag-fit in pa ba tayo dun, bro? Parang edad natin dun, di ba? And then, na-realize ko na mas cool nga yun eh. Oo. Tsaka, tignan mo, pre, anong tingin mo dun sa tignan mo yung perspective na ganun. Yung mga magkakasamang matatanda na may dating yung itsura tapos nasa club pa. Anong
unang pupapasok sa isip mo? Hindi na ako nakakakita ng ganun eh. Di boy, nakakita ko sa Pobla. Sige, ikaw na lang. Kaso naka-on the rocks na parang JD ata. O anong unang pumapasok sa isip Hindi mo? kasi maganda katawan niya eh. Oh, big time eh. Yan. Parang ganun. Big shot ang Big dating. shot. Hindi, pero dito rin kasi papasok, Josh, na maganda katawan nung matanda eh. And mukha siyang ako tansya ko parang nasa 50s siya. Pero based sa actions ng kilos niya, no, medyo malapit siya sa amin eh. Parang nasa 60s siya. Pero yung katawan niya kasi hindi siya mataba, payat siya eh. Oo. Tapos naka long sleeve siya na parang pang office na tapos nakaganyan lang siya, tapos nag-on the rocks lang siya na pagkwentuhan sa mga Ang cool niya eh. Kaya Siguro nga dun, continuous eh. hindi, I think magiging restricted to sa'yo kapag malaki tiyan mo. Yan. Matanda ka. Oo. Mukha kang manyakis nun dun. Kaya Ako- tignan mo, Sige. kasi yung fit naman na matanda na yon, for sure ako, nag-workout yun. Yeah. At his old stage. Kaya hindi ka talaga titigil yung exercise na. Ito yan, hindi, yung mga bata, madalas din sabihin yan, di ba na, matanda ka na, kaya sumali sa mga ganyan, you're, boomer, ganyan-ganyan. Titigil ka na. Meron ding mga matatanda na gano'n ng mindset na hindi na ako dyan kasi may anak na ako Tama na ako dyan, may anak na ako. Hindi natatapos yun sa ganun Hindi. Dapat talaga hindi tayo magpa-restrict sa age. Gawin natin kung anong trip natin sa mundong to. Kung gusto natin mag-go-kart tayo. I don't give a shit. Let's go. Kasi yung mga ganong impression, naiintindihan ko yun eh. Sa mundo ng nag-insultuhan sila parehas. Tapos nagkataon na yung matanda, nakaside sa negative eh. Pag ang matanda ay nakaside talaga sa negative, deserve talaga, babanata mo talaga. Puta ka na, tanda mo na, ganyan ka pa. Yun talaga. Yun pwede. Oh, ngayon, minimimik nitong mga troll na to, dahil nakita nila, effective, minimimik nila, akala nila, pati sa'yo, pati sa atin, gagana yun. Hindi, kasi cool kami. Ngayon, ito nga meron tayong mga nakakasamang tropa ngayon na na medyo yung Sino yan? Yung medyo yung gap mahigit 5 years yung gap Pero tinan mo, tayo yung pinipili. Kasi alam nila na mas cool tayo. Mas mabango tignan sa status nila pag tayo ang kasama. Kaysa yung mga bata, mas bata sa kanila o kaedad nila. Walang kwenta Totoo. Walang bitaw Kaya sa amin sumasama. Kaya kung bumabanat ka ng ganun, hindi applicable sa amin yan. Applicable, Exception to the rule kami kasi mga cool kami. No. Tama yung sinabi mo na applicable yung ganong word. If nagtatalo tayo sa isang usapin na dapat na pagko-common sense ng matanda Oo. Na para bang, tol, dapat alam mo na yan, matanda. Yan. Yung mali yan, tol Parang, halimbawa, nagda-drugs ka. O kaya, nakikipagsuntukan ka ng nonsense sa kalsada. Parang, tol, dapat di mo na ginagawa yan Kasi Diba? di ba, matanda na tayo, tapos wala namang reason. Unless valid reason, fine. Siguro doon ganon. papasok yun. Oo. Pero yung trippings, tayo, Anchors Away, mag-Enchanted Kingdom tayo, mag-safari tayo, zoo safari. Gusto ko ulit bumisita kasi dun I don't give a shit. Oo. I don't give a shit sa sasabihin ng iba. Let's Because do it. weekend, di ba? Kaya yun, may halong inggit din yung mga ganun, pre. Bro, kasi may trabaho yun. Oo, at saka, for sure ako, kasi pag ikaw, supot ka, nakamatcha ka, supot ka na tignan Ako, kahit anong hawakan ko rito ngayon, magmumukha pang advertisement to. Ganun kami ka-cool. Maghawak kami ng matcha rito, magmumukhang cool yung matcha. Ikaw, humawa ka ng matcha, magiging supot ka Ganun yun Alam mo bro, sinabi din sa akin, yung magkaiba lang tayo ng scenario. Sinabi sa akin yan na nakikipag-date ka pa sa mga young women, ganyan, young adult women. Kung ikaw rin naman yung nasa pwesto ko, malamang sa malamang gugustuhin mo Diba? I mean, diba? Hindi nasabi sa akin yun, ikaw matanda ka na, ganyan. Anong gusto mong gawin ko? Nag-enjoy ako Tsaka, umuubra ako sa mga bata, tumatalab ako Oo. Bakit hindi ko gagawin? Oh, Diba? tapos monetarily wise, yes. Oh, diba? Ano ka lang natitreten ka lang kasi lamang ako sa'yo Galingan mo rin para pagdating mo dito. Diba? Pwede mong gawin yun. Oo. Hindi naman ako nagsumikap para mag-date na mas matanda sa akin Diba anong klaseng mindset yan? Nagpayaman ako, nag-ipon ako ng pera para mag-date ako ng 40. Hindi naman ganun Common yan sa Inggit mga hindi talaga nagigets ng mga bata yan Kasi nandyan din ako actually.
Siguro kasi nung panahon na yun, napalibutan ako ng failure na matatanda. Kaya nagkaroon ako ng impression na basta matanda, wala nang ano yan. Wala nang ano. Pero tinan mo, binago ko yung sarili kong paniniwala. Ako na yung kumilos na, hindi. Cool ka pa rin. Makakagiging gwapo ka pa rin kahit umidad ka. No, kaya ito, nadagdag ko labi sa pinag-uusapan natin. Nadagdag ko isang hobby na walang kwenta. Ang mag-comment sa mga ang mag-comment. Comment, tapos di Sa ka mga po social pera. media, Walang kang gain. Bakit ka nandyan? Bakit ka magko-comment? Loser ka naman sa totoong buhay. Hindi nagmamatter yun. Yeah. So, yun na. Isa pa yun. Pag isa kang commenter ng mga thirst trapper, hindi ka naman dumidiskarte, hindi mo naman didiskarte yan, nagko-comment ka sa mga content creator na mayroong tinuturo or may magandang buhay, ikaw naman, bobo ka naman sa totoong buhay, walang kwenta yung comment mo. Bakit ka nagko-comment? Naalala ko nga si... Wait, kaya nagmamatter lang na comment sa akin talaga is yung YouTube comment ng ASP. Kasi napakatalino ng comment nila, Brad. Oo. May critical thinking at may sense. Hindi yung gaya sa iba sa TikTok, Facebook. Bobo kayo. Puro ganun lang. Kasi sa YouTube comment natin, No. kaya lagi silang binabasa, it makes sense always. Matatalino yung mga fan natin. Mismo. Oo. Kaya matuturo ko nga yan. Constructive no? Oh. Sa real life example nga, si Lance nga, di ba nag-ano siya na dumami nga yung followers ko. Pero ang dami naman nagko-comment ng mga bastos. Hindi yung not the exact word pero ganun yung dating. Ganun nga. Oh, yun. So, yun. Sila yun. Sila yun yung mga kasi comment. Puta. Kasi anong nangyayari nga sa kanila? Kahit magbitaw sila ng kahit anong katarantaduhan dyan, dahil wala naman nakakakita sa kanila. Wala kasing consequence. Wala naman silang value, pre. Oo. Kaya tuloy ganun. Pero hindi nila alam nga, binubulok mo yung sarili mo nun. Pinapasok mo yung sarili mo sa sistema na walang ibabalik na mabuti sa'yo. Walang ire-reward sa'yo, di ba? Tapos, ito pang mga to, ang lakas pa magsabi na, kay Lance kami kasi may matututunan. Puta, simp ka pa rin. Wala kang kwenta pa rin yan. Hindi ka naman nanood kay Lance kasi dahil gusto mo ng animals eh. Animals kasi ang ugali mo, kaya ganyan ka. Ganon din yun. Proud pa eh. Kami ang tatapos sa mga thirst trapper. Ulul, Tatapos ang naglipat puta. lang kayo ng simp ka pa rin. Ang ina nyo. Nakakainis ka. What if tomboy pala si Lance, no? Oh, Ano kaya? Ano kaya gagawin nyo ngayon? What if lang yun ha? What if lang? Sabi pa nga, dapat si Liam nga, di ba, nag-joke din si Liam niyan na pag nag-boyfriend reveal daw si Lance, malulungkot daw to. Basta ni Liam na maraming support na makukulit sa comment section niya. Ano, eh. Matalino siya sa business side, hindi niya i-reveal. Tama, totoo. Totoo. Kasi, Kung may magpapayo sa kanya kung meron siyang PR manager sa PR side na taga-check lagi ng i-construct niya bago i-post, hindi niya gagawin. Totoo, since dati pa, yan ang formula talaga eh. sa Twitch, mga Twitch streamer, ganyan eh. Matanda na, nagpapasexy pa rin, pero siyempre, mga simp, mga nerd eh, di ba? Nagre-research, may mga boyfriend pala. Hindi nila babanggitin kasi nga, Sa sobrang nerd ng mga putang inang simta fan na to, ultimo yung bags, may clue, ito yung building tower, same ng na-picture nung isang following niya. Puta na ko-connecta nila. Pang! Ito yung boyfriend. Putang na, ang galing nila sa ganun. Friend, dami nilang time sa ganun. Kaya kung dyan makikita mo, ever since talaga, mga simp talaga pinipera, no? Kasi pinoprotektahan nila yung mga imahe na yun para sa simp. Exactly. To be honest, boy, first, bago ko gawin yung ginagawa ko, kayo una kong iniisip eh. bakit? These guys, ano kaya magiging netong dalawa? Kasi ako yung utak ko nandyan eh. Asa simp ang mga pera. Oo. Asa simp talaga. Parang sineperate ko na kagad yung Facebook ko, binigay ko na sa simp eh. Legit, binigay ko na sa simp, binigay ko na sa mga tita. Oo, sa mga single moms, tita, binigay ko na sa kanila. Which is ganun yung ginawa ni Kuya Renan before. Kasi before, a rational take din yan eh. And then nung nag-switch siya na nakita niya may money, wala, kailangan niya take home eh. Ganun na rin ginawa ko ngayon sa Blow Up. Tapos yung gusto niyo seryosohan na usapan, dito tayo sa ASP. ASP. Sineperate ko na yung business talaga. Oo, nasa kanila yung pera talaga. Kaya hanggang ngayon, ang laki ng business ng ang laki ng pera sa OnlyFans eh. Diba? Lumabas na nga. Pero ano naman yun, publicity stunt lang yun, yung
Ang sabi ni Sophie Ray na yung kinikita niya parang LeBron James. Hindi totoo yun. Dito to yun, malabo yun. Mababa pa rin. Pero ganun na kasi sila mag-publicities na kasi wala nga mga talentong mga Wala nga silang value. Wala That's silang why value. yung mga sarili nila, doon na lang nila vina-value. Kaya ang madalas ninyo maririnig sa mga pokpok to sa interview, ganito eh. Inoperan nga ako ng half Oo, mil eh. yan. Equivalent. Kaso hindi ko tinanggap eh. Hmm. Di ba? Hindi mo nga alam kung biniro ka lang naman ng lalaki. Parang, bigyan kita kalahati milyo, tirahin kita ngayon. Oo. Eh sa kanila, parang gusto na nila ipagyabang yun eh. Mga bobo nga eh. So, doon na nila vina-value sarili nila. Oo. So, yung mga magagandang hobbies, Ito naman. hindi na naman namin masasabi kasi nabanggit na naman natin yung all throughout. Lagi Wala natin. na. Oh, lagi nating topic yan. So, alam nyo na Sige, dapat yan. Di ba? Yung, pero importante na point out namin dito is yung mga walang kwentang hobbies nga. So, madalas yan sa internet. Yan ang mga walang kwenta niyan. Yung mga pare, maraming salamat. Kayo ba? Comment down below. Magbigay kayo ng top 3 ninyo at top 3 na magandang hobby at top 3 na hindi magandang hobby. Yan. Yan ang assignment ninyo. Ganda yan, babasahin ko yan. Yeah, mabasahin namin yan. Maraming salamat. Don't forget to subscribe mga pare. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Antisabot Podcast. Babalik kami. Chewy boom! Good! T-shirt na napunte. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka, managinip ka, managinip ka. Yung tumesting sa'kin dati nanahimik na, tumahimik.